Meron kami ditong 6 na pirasong manok pa na natitira. At hindi namin alam kung mabibenta pa ho ito dahil alas 9 na. Isa sa mga naging inspirasyon ko mga kaibigan, kaya ginusto ko matutong magnegosyo, is yung mga napapanood ko dati. Puro kagandahan, success story, kitaan, ganun. Kaya sabi sa sarili ko, gusto ko rin subukan yan. Gusto ko matuto ng ganyan. Pero nung ako na mismo yung nagkaroon ng sariling negosyo, dun ko na-realize mga kaibigan, na hindi pala puro kita ang negosyo. Araw-araw meron kang kakaharapin na problema. Minsan maliit, minsan malaki. Tangina yung griller namin mga kaibigan, walang ilaw. Hindi ko alam kung paano to makikita ng mga tao. At ang masama pa doon, gabi pa nasira yung ilaw. Paano to mabibenta tong tatlo? Hindi makikita ng tao. Dapat kasi meron yung ilaw dyan. Ay, yan. Dalawa yan. Ayan, dalawa. Ayan. Para nakikita sa labas na merong niluluto sa loob. Tapos eto rin dito, wala na rin yung ilaw. Tapos sa labas din. Ano ba nangyari? Ba't nawala yung ilaw? Pagkidlat sa taas, wala yung ilaw bigla. Di ko rin alam bakit. Baka binasag mo kasi nagulat ka. Hindi, wala ako dun eh. Nung kumidlat lang. Opo, kumidlat lang. Nung kumidlat daw, nawala yung ilaw. Pag nagninegosyo ka talaga, may kinakaharap ka talaga laging problema. At isa lang to sa mga problemang nangyayari pag mayroon kang sariling negosyo. Doon mo masusukat ang pagiging negosyante mo. Kung paano mo susolusyonan yung problemang kinakaharap ng tindahan mo. Since nasira na yung mga ilaw dito, tsaka dyan, ano pa nga bang gagawin natin? Di hanapan na natin ng solusyon agad. Isipin mo, paano makikita ng tao na naglilitson dito sa loob? Walang kailaw-ilaw. Ayun, no? Ay, bumibili pa din? Bibili, dalawa. Pero syempre, hindi pa rin pwede yun. Kung ano yung mga sira dito, dapat i-report mo agad. Ito, kailangan na rin yung palitan. Ayan. Itong ilaw, okay pa to, pero ito, papalitan na to. Pero wala eh. Syempre, ginusto natin to. Kailangan natin panindigan. Sabi ko na lang sa sarili ko, hindi ito matatawag na negosyo talaga kung wala kang problema. Syempre, kailangan mo na lang talagang solusyonan yung maliit na problema para hindi na lumaki. So, eto, bumili kami. Nakabot din magkanto, 1,000 isa. Tapos dito naman, eto. Ayan. Tapos kulang kasi medyo madilim na. So madilim kasi dito talaga mga kaibigan pag walang ilaw. Meron na rin ilaw ulit yung taas natin, no? Ayan, by Boss Mayel. Ayan, si Boss Mayel ang ating Corinthian. Corinthian. Maliwanag na ulit ang Don Primo. Na-resolve na natin yung mga minor problem dito sa litsunan. Next na gagawin namin mga kaibigan, kinakailangan naman namin tong pinturahan. Kasi nakakalimutan ni Gisrel linisin eh. Sa sobrang busy niya, nakakalimutan niyang maglinis. Kaya pipinturahan namin ulit to, papalitan yung menu, yung sticker on Sentra, tapos ano pa ba? Ito, yung cabinet. Ayusin din namin tong cabinet para naman, alam mo yun, ready tayo sa mga posibleng mangyari na paano pag dinumog tayo ng tao. Kinakailangan presentable, kinakailangan malinis ho yung litsunan natin. Ngayon pa lang, dapat ginagawa na natin ito ng paraan para nang hindi na lumala yung mga minor problem dito sa loob ng litsunan. Okay? So, dito kami ngayon sa litsunan mga kaibigan. Kasi today mga kaibigan is yung first day ni Warley as magpo-full time dito sa Don Primo. Ayan. At ang gagawin namin ngayon is kailangan naming linisin, no? Kung ano yung mga dapat linisin dito at kailangan din naming ayusin yung mga dapat ayusin dito. Kasi medyo, alam mo yun, kailangan natin ng presentable at maayos na tindahan. Kasi syempre, pagkain yung tinitinda natin. At syempre mga kaibigan, kailangan din talaga natin i-fix yung mga minor problem para naman hindi na to lumala at mapagastos pa kami ng mas mahal. Eto, napalitan na natin kasi, di ba? Nasira nga to. So, napalitan na yan. At etong ilaw, nadagdagan na rin. Kahapon, ayun, at ano yung nalinis nyo, War? Nalinis namin to, tinanggal namin yung mga makapal na mantika na kumakapit. Tapos yung mga alikabok, kinukuskus namin to ng matagal. Kasi mga makapal ni, parang 1 taon din ata hindi nalinisan to. Hindi parang 1 taon Isang talaga. taon. Jezreel, mga kaibigan, ang salarin. Actually, hindi naman to natanggal si Jezreel. Pinawasan lang natin yung araw na mag-i-stay siya dito. Kasi mga kaibigan, most of the time, si Warley na yung magbabantay. Siguro 5 days a week. Tapos yung 2 araw na matitira, ang magbabantay talaga, ang OG,
ang original, walang iba, kundi si Dodong Jisrael. Okay lang ba sa'yo, Dong, na tiwarli muna? Okay lang naman. Okay lang. Parang labas sa ilong yung mga sinasabi. So, eto kasi mga kaibigan, kailangan na rin palitan yung mga molding. Siyempre, Kaya pala natutuklap, double sided lang ginamit nyo. Ang ginagamit talaga dito, tinutok siya dito sa ilalim para hindi siya magtanggal. Buti na lang may alam ako sa construction. ano to, jack of all trades. MP man. Putang ina. Impi man? Ha? Imperador man? Hindi yan si Impi man, siya si Ip man. Si Ip man. Tok screw. Ilan? Hindi ko alam bintahan eh. Piraso ba or pack? Galing talaga ito, ang daming alam. Piraso. Gawin mo lang 12, boss. Actually, hindi lang to pwedeng maglitsyon talaga si Warly, mga kaibigan. Pwede rin tong magpurman. To jack of all trades talaga to, si Warlock. Pwedeng pang karate, pwedeng stuntman, pwedeng litsonero, kusinero. Diskarte. Meron pa itong diskarte si Jisrael. Baka naman, sprayan mo ng tubig yung yung mangisay tayo lahat dito. So, for now mga kaibigan, kailangan muna nilang linisin to at mamaya papalitan na tong mga molding. Kasi may trauma talaga ako sa kuryente. Baka kumirig ako dito. Kala ko naman magaling tong foreman nyo. Tuhog ng tuhog, tapos nakaset pala na pangkahoy yung drill. Paano tatagos yan sa walang bitaw. Isipin nyo, litsonero na, kurentisyan pa. Yung kuryente nasa tubig. Ha? Walang ground yan? Mahanip ka, baka kumirig ka dyan. Ito, tapos na mga kaibigan, yung mga molding, may sobra. Malinis. Golding, ganda ng gawa ni Ipman. So, simula bukas mga kaibigan, tignan natin kung ano yung mangyayari sa mga darating na araw, no? Right now, eto muna. Step by step, i-improve natin si Don Primo Lechon House. So, see you tomorrow. Ngayong araw mga kaibigan is yung unang araw ni Warly na magpo-full time dito sa Lechonan. Kahapon, 2 araw kaming sarado kasi naglinis sila. So kung mapapansin nyo, medyo okay na yung Don Primo na malinis na. Tignan natin kung paano magiging atake ni Warly. Tingin mo War, kaya mo naman. Kayang-kaya. Kaya nga tayo nag-resign. Tingin mo War, kumusta naman yung unang araw mo? Sa full time, di ko pa makakapa natin yan pa mga 1 linggo tayo dito. Straight. Doon mo na malalaman yung mga technique. Mga technique na gagamitin natin. Tingin mo, meron pa ba tayong kailangan pang ayusin tsaka palitan dito sa loob ng Don Primo? Consistent linis na lang. Kasi maganda naman malinis naman Hindi pa rin niya kabisado kung ano talaga yung oras ng bugso yung mga bumibili. Medyo may konting adjustment pa kami dito, no? Even ako kasi naaral nga namin to na mabigyan ng maayos na sistema yung Don Primo, mga kaibigan, para naman syempre may duplicate namin sa branch na itatayo namin soon. And nakita nyo naman, meron tayong mga kailangang palitan at saka meron tayong mga kailangang baguhin dito sa loob ng Lechonan. Ito kasi yung first day na full time ko. Kadalasan kasi duty ko every Monday lang. Kaya akala ko dumami agad kasi kaya nagsalang ako ng marami. Kaya may napatira tayo mga konti lang naman. Meron kami ditong 6 na pirasong manok pa na natitira. At hindi namin alam kung mabibenta pa ho ito dahil alas 9 na. Pero syempre, positive lang tayo, di ba? Mabibili pa to. May pupunta ditong 2 tao na bibili ng tag-3 pirasong manok. Ganun ho yung minamanifest natin, no? Tapos yung kalahati, loss na lang. Pero syempre, as much as possible, dapat walang loss. Yun yung inaaral natin dito, mga kaibigan. Makapagbenta ng quality at kumita ng maayos na walang nasasayang na lechon manok. Siyempre, iniiwasan din natin magkaroon ng mga tira at makapagbenta ng bahaw na chicken. Next week, magpapa-order ulit tayo ng belly. So, may changes lang. Dati, every Monday, since Monday lang available si Wally. Ngayon, weekends na po tayo magpapa-order ng pack lunch at ng per kilo na belly. Gagawin natin lahat ng makakaya natin, mga kaibigan. Para syempre, mag-succeed si Don Primo. Makilala. Mga kaibigan, problem solve tayo. Ganon lang talaga dapat. Ang problema, sinusolusyonan, hindi pinoproblema. Kasi kung poproblemahin mo yung problema, baka hindi mo ito masolusyonan.
Wala talaga negosyong perpekto, laging may problema, and for me talaga hindi siya matatawag na negosyo kung wala siyang problema. Ang importante lang masolusyonan, maayos natin para hindi ito lumala. Kung may negosyo ka, galingan lang natin, solve natin yung mga problema, wag nating hayaan lumaki, and tuloy-tuloy lang. Mga kaibigan, hanggang dito na lang tong video na to, kaya ano pa nga ba? See you sa next vlog. Subscribe.